day 1 here in Korea, and now we are on our way to Seoul Station kasi we are traveling to Busan. Last year during winter, we went to Seoul, Korea, and we instantly fell in love with the place, the food, the weather. It was very child-friendly, and I can say this is Franco's favorite country. So spring this year, we decided to come back. Napakaganda, napakalinis at napakamura dito. Kaya ayan, I found myself booking another trip, pero ngayon susubukan naman natin sa probinsya. Gabi nga pala yung flight namin, kaya nag-book na ako ng private transfer para hindi na kami ma-hassle mag-bus or mag-train. Ang dami rin kasi naming dala. Spring na nung nagbiyahe kami papunta dito sa Korea, pero sobrang lamig pa rin, parang winter pa rin talaga. Buti na lang nag-research ako, kaya nakapag-empake ako ng tama. Sa first leg ng trip namin, magbubusan muna kami, kaya nag-book ako sa murang hotel dahil kinaumagahan babiyahe rin kami pa Busan. 9 days kami and nag-empake ako nang wala ng labahan, kaya imagine sobrang dami talaga ng gamit namin. So hinati ko yon, yung mga para sa Seoul iniwan ko sa locker system dito at yung pang Busan lang yung dala namin. Must have nga pala na downloaded ang Uber app if you're traveling here sa Korea, and that's what we did. From our hotel going to Seoul Station, nag-book lang kami ng taxi. Malapit lang kami, walkable, pero syempre we're traveling with a toddler and luggages, kaya sa convenient na lang kami. This is my go-to traveling stroller, and this is the Baby Zan Yoyo, pero nirerentahan ko lang to sa Travels Essentials every time na magta-travel kami. At ayan, nakarating na nga kami dito sa may Seoul Station. Bago kami bumili ng ticket, binilhan ko muna si Franco ng makakain niya para wala nang maktol. You can purchase your tickets via Klook and you can use my code for 5% off. Pwede kayo mag-walk-in dito pero hindi ko siya marirecommend dahil nagsusold out ang ticket at pag wala ng upuan, tatayo kayo. Worst case, hindi na sila tatanggap talaga ng passengers. Kapag nasa ibang bansa talaga tayong mga Pinoy, hindi natin mapigilan mag-sana all kasi tignan nyo naman yung train station nila. Katumbas na ng airport sa atin sa Pinas. Napakaganda, napakalinis, tapos kompleto pa sa lahat, parang halos mall na din to. Had to wait kasi 1 PM pa yung train namin. Hindi naman kayo magugutuman dito dahil maraming vending machines and marami ring mga bilihan ng pagkain dito. Just a reminder mga mare, yung oras nga pala sa ticket dito, ibig sabihin departure yun ng tren. Ang akala kasi namin yung oras sa ticket tsaka dadating yung tren. Kaya ayan, natataranta na kami at tumatakbo na nga kami pasakay ng bagon dahil malapit na kaming maiwan. Minsan na nga lang kaming magkasundo sa kaeng-engan pa. Ending talaga neto kung sakaling di kami nakasakay, magsisisihan kami. Oh well, we made it on time naman. 2 oras nga pala ang biyahe from Seoul to Busan, so make sure you have enough snacks and pang-entertain sa mga bagets nyo. Ang upuan dito maluwag naman, may legroom, may lagayan ng luggage at may mga charging ports pa. So very convenient din naman talaga. Dito sa Korea, mababait naman ang mga tao. Low birth rate nga sila dito, kaya yung iba excited din makakita ng toddler, pero may iba rin namang masusungit lalo na kapag ganitong nasa public transport. Marami talagang gustong magpahinga habang bumabiyahe, kaya very careful kami kay Franco na hindi siya mag-ingat. Minsan nagagalit ako kay daddy kasi naawa rin naman ako kay Franco na masyado namin siyang nire-restrain para sa convenience ng iba. Pero naiintindihan ko rin si daddy na ayaw niyang mapaaway kami at the end of the day. After 2 hours, nakarating na kami ng Busan and napakasarap sa pakiramdam ng unang langhap ng hangin dito. Paglabas namin ng train station, bumungad sa amin yung sunset and it was magical. Yung mga moments na ganito, sobrang napapa-thank you Lord talaga kami. Dito sa Busan, it's like a city pero by the beach. Seoul Station to Busan, nagpunta na kami dito sa MS Hotel kung saan kami magsistay at ito nga palang accommodation namin. Kinilig talaga kami dito sa accommodation namin kasi sobrang linis at katapat pa nga namin ng dagat for only 3,000 pesos and this was spring ha. During this time, ang mga hotel sobrang mahal na talaga kaya jackpot to para sa amin. Stay kami dito ng 3 araw at kompleto rin naman to sa amenities, wala na kaming kinailangan pang iba. Kompleto to with everything we needed and I booked this place without me even knowing na nasa sentro pala kami ng Hyundai at ang night market nasa baba lang. We are fully settled in and nakapag-refresh na rin kami, naka-shower. Now we are going out to have dinner. Franco, huwag mo sirain. Gabi na kami lumabas ng hotel at buti na lang may malapit na kainan as in sa baba lang tong Mom's Touch. Napanood ko to from Culinary Wars kaya I thought baka masarap dito kaya dito ko na niyaya si daddy kumain. And I would highly recommend this place. Ang sarap ng pizza nila, ang in-order namin yung may iba't ibang flavor. Kahit nga medyo spicy yung chicken, si Franco for the go. Pinipilit niya talagang makain kasi nagustuhan niya rin talaga pero medyo maanghang. We only spent 1,000 pesos for this combo meal kasama na yung pizza, chicken and yung
yung drinks. So, diba, very affordable pa rin para ka lang kumain sa Pinas. Kaya pag may magtatanong sa akin kung anong murang country, I would always say Korea and Japan. Mas mahal pa nga ang Hong Kong kumpara sa mga countries na to. Pagkatapos namin kumain, nagtingin-tingin na muna kami dito sa paligid namin para ma-familiarize kami kahit papaano. Naghanap kami ng convenience store and dito na-discover ni Franco yung Calbee and ever since then, favorite chips niya na yan. Pagkatapos, naglakad-lakad lang kami around the area para ma-familiarize kami kahit papaano at ayan, dyan namin nalaman na nandito lang pala yung night market and halos lahat ng kailangan namin andito lang din sa area. Andito lang yung night market, mga restaurants, may coffee shop and even McDonald's at yung Sea Life Aquarium isang tawid lang sa amin. Pero that's it for the night dahil napakalamig tapos ang lakas pa ng hangin dahil by the beach nga. Ang ganda yung skin ko dito. Siyempre ang lamig, sarado yung pores mo. O siya, yun lang muna. Bye!